Pero ngayon, sa oras po na ito ay nasa linya po natin ngayon ang ating pong mga kapanayam, no? Dahil nito ay patungkol po, no? At exact 1 month po today, no? Nag-resume itong panibagong school year, no? So syempre dito po sa panibagong school year, marami pong mga pinanansya din po ang Department of Education, may mga pagbabago, andiyan po ang trimester system, no? At siyempre yung ilang concern din po ng mga teacher, pag-uusapan din po natin 'yan dahil muli pong nabibigyang pansin, no, yung kalagayan din po ng ating yung sistema rin po ng edukasyon mula po sa mga natuklasan diyan po sa EDCOM 2 report hinggil po sa learning crisis hanggang sa mga hamon, no, dahil 1 month pa lang po ngayon mga kabombo pagdating po sa mga security, no, ng ating po mga paaralan at lumalalang usapin maging ng bullying. Kaya mahalagang mapag-usapan din po 'yan mga kabombo kung ano yung estado po ngayon ng edukasyon sa ating buong bansa at ano pa yung mga nararapat na gawin para maprotektahan, no, yung kapakanan po ng ating mga guro at mga mag-aaral. Para talakayin po itong napakahalagang usapin po na 'to mga kabombo, kasama po natin ngayon ang isa pong dating guro, no, at aktibo po na tagapagtanggol ng karapatan po ng mga guro at siyempre kasalukuyang Pangulo ng Center for Teachers Development and Human Rights. Yan ay walang iba kundi si Sir Melchor V. Cayabyab. Hello po sir, magandang hapon po. Muli, Hello, sir. bago po ang lahat, Magandang hapon po, pagbati sir, po natin sa ating tagapakinig at nanonood dito po sa Bombo Radyo Naga. ng Bombo Radyo Naga. Yes po. Yes, Sir Melchor, Naririnig po ako, sir? maraming salamat po sa oras po ninyo. At sa puntong po ito, sir, ay ito, 1 month, simula po nung magbalik itong panibagong school year, batay po sa mga nilabas na rekomendasyon ng EDCOM 2 report, paano po ninyo ngayon nilalarawan yung kasalukuyang kalagayan po ng edukasyon dito po sa ating bansa, Sir Melchor? Okay, maraming salamat, Sir Justin. Malinaw po ako, Sir Justin. Naririnig po ako. Sir Justin, malinaw po ako, naririnig po ako. Yes po, Sir Melchor, go ahead po. Okay, sige sir. Actually sir, wala naman halos pinagbago yung mga... Actually, huli ako nagturo, that is 5 years ago or 15 years, 10 years ago. Halos wala namang pinagbago yung tinatawag nating kalagayan at sitwasyon ng mga paaralan natin for 2026, for calendar year 2026 to 27. Actually, maituturing na nasa krisis pa rin tayo hanggang sa kasalukuyan. May malaki pa rin tayong hinaharap din ho ng problema batay din ho mismo sa report ng pag-aaral din ho ng World Bank, ng Program for International Student Assessment at mismo ng ating gobyerno batay sa report na binabanggit ko kanina, Sir Justin, na Second Congressional Commission on Education nitong 2025. Katunayan sir, halimbawa nakakalungkot masyado yung sitwasyon natin batay sa report ng World Bank nitong 2022. Iniulat nila na umabot sa 91% yung learning poverty ng Pilipinas. Ibig sabihin, 9 sa bawat 10 batang Pilipino ay hindi pa kayang magbasa, umunawa ng kahit simpleng babasahin pagsapito ng edad na 10. Pinatunayan din ito mismo din ng report ng PISA nitong 2022 din, lumalabas sir na sa batay sa report ho, ng tinatawag nating Program for International Student Assessment, lumalabas na ang Pilipinas ay kulelat sa usapin ng reading, mathematics at science sa 81 participating countries and economies. Lumalabas sir halimbawa na sa average score na 476, ang average score lang natin is 347. Sa reading, sa mathematics naman ay 355 out of 472 at sa science naman ay 356. At ito din ay kinumpirma din mismo ng EDCOM report. Lumalabas Sir Justin halimbawa yung usapin ng proficiency batay sa Second Congressional Education Commission report nitong 2025. Lumalabas na pagsapit ng grade 3 ng ating mga estudyante, 30.52% lamang yung proficiency. Pagpasok ng tinatawag nating grade 6, imbis na tumaas, bumaba sir, 19%. At ito nakakagulat sir. Pagpasok ng senior high school, lumalabas sir, 0.4% lamang ang nagpapakita ng sapat na proficiency sa grade 12. So anong ibig sabihin sir? Ang kasalukuyang sistema natin
ay hindi nagpapabuti kung hindi nagpapapalala pa nga ng kahinahan abang tumataas yung antas ng mga mag-aaral. Isa ito sa pinakamalaking problema na hinarap ng ating bansa at pilit sinusolusyonan ngayon ng ating gobyerno. At kumalabas dyan, sir, out of this, sa lahat ng problema natin ito, meron ho tayong 18 to 24 milyong Pilipino na nasa edad na 10 to 64 years old ang nakatapos ng basic education na basically literate, ngunit functionally illiterate. Nakakabasa ng salita, ngunit hindi nakakaunawa ng kahulugan. 21% sir ng senior high school graduates natin ay functionally illiterate. So ibig sabihin sir, hindi ganap na nakakaunawa. At malaki ang problema nito kasi may implikasyon to sa hinaharap. Kasi ito yung susunod na labor force natin. At kung yung labor force sa susunod natin ay hindi ganap na nakakaunawa sa sitwasyon, malaki yung ating problema. At ito yung dapat sinusolusyonan ngayon ng gobyerno, sir. Sir Justin. Yes po, sir. So, ibig sabihin lang po nito, Sir Melchor, talagang tumataas po itong education crisis po natin dito sa ating bansa. Ano po yung nakikita po nating pinakamalaking dahilan? Bakit po nananatiling challenge pa rin itong quality education po sa bansa? At ano po yung pinakamahalaga na dapat po unahin ng pamahalaan ayon po sa nakikita natin, Sir Melchor? Actually, Sir Justin, batay dun sa mga pag-aaral, una ang tinitignan ay usapin ng access. Lumalabas sir 11 million ang out of school youth sa ating bansa. Second ay usapin din ng quality ng education. Malaki yung problema. Doon sa EDCOM2 report sinasabi niya, dahil yan din sa spiral curriculum, doon sa policy ng mass promotion. Totoo naman lahat din ho yun, sir. Pero merong dalawang hindi nakikita. Una, malaki ho talaga yung naging pagkukulang ng gobyerno doon sa tinatawag nating krisis. Hindi ito simpleng resulta lang ng isang pagkakamali kung hindi ng patong-patong at magkakaugnay na problema sa loob at labas ng paaralan. Una, sir, masyadong mababa yung tinatawag nating pondong inilalaan ng gobyerno sa ating edukasyon. Batay sa pag-aaral, sir, dapat, sabi ng United Nations, dapat nasa 6% na ating gross domestic product. Kahit po for 2025 na iniyayabang ng gobyerno na nasa 1.3 trillion pesos yung kabuuang budget ng ating pamahalaan, nananatili ho itong malayo doon sa 6% ng gross domestic product dahil ito po ay nasa 3.6% lamang ng gross domestic product natin. Ano ang resulta nito, sir? Nananatili yung problema ng 165,000 yung kakulangan ng classroom natin. Nananatili na ang problema, sir, ay 86,000 yung ating kakulangan ng guro sa bansa. So kung ganyang kalaki yung problema natin, sir, malaki yung problema. Dahil kasi nagsisiksikan tuloy ngayon yung mga estudyante, yung dapat na 1:25, which is yun din ho yung recommendation ng UNESCO, ang kalakaran sa ating bansa ay minimum ho ay 50 to 60. Kung 50 to 60, mahirap talagang makatuto ang mga bata bukod pa sa parang pugon yung init at kawalan ng ventilation yung mga classroom. At kumalabas sir, 86,000 yung kakulangan ng teachers. Malaki ho yung habulin. So isang dahilan, sir, ay yung kakulangan talaga din ng tinatawag nating paglalaan ng tamang rekurso ng gobyerno sa ating sitwasyon. Pero bukod dyan, sir, ang malaki ding problema ay problema ng tinatawag nating socioeconomic status ng mga bata. Lumalabas kasi, sir, ay malnourished ang ating mga bata. Alam niyo po ba, sir, na isa sa bawat 3 batang Pilipino edad pababa ay bansot or stunted? Hindi lang physically, maging sa tinatawag nating kaisipan. Kaya hirap yung matuto. Nililimitahan din ng malnutrition yung unang 100 araw ng kakayahan ng utak na matuto. Bago pumasok pa sa grade 1, sir, natalo na yung bata. So yun yung problema din natin. So may early ed gap tayo, which is 80% ng mga batang edad 3 to 4 years old ay hindi din pumapasok sa preschool. So malaki yung ating problema. At ang problemang ito, sir, ay malaki yung magiging implikasyon nito sa ating hinaharap kasi ito yung susunod na salinlahi ng ating labor force. Sila din yung susunod na mga mamamayan natin na sa bandang huli boboto at pipili ng tamang leader. Sila din yung susunod na tingin natin, sir, ay posibleng maapektuhan ng tinatawag nating fake news, disinformation at iba pa. Ganyan kalala yung ating problema. Yes, Sir Melchor, isa pa po sa mga solusyon na ginawa rin po ng pamahalaan o ng Department of Education para syempre maibalik po no, or kumbaga ma-resolve itong education crisis po natin. Meron pong aral program. Kung hindi po ako nagkakamali, parang last school year, tama po, Sir Melchor, itong aral program, tama po? Actually, sir, for implementation siya for 2026 to 2027. So ito isa itong remediation program ng gobyerno. So yung mga sa tingin nila kasi sir, 'di ba, ang isang natukoy kasi yung mass promotion. Ano ibig sabihin yung bata
pinopromote natin sa susunod na grade level ng walang sapat na proficiency. So, ang ginawa ng gobyerno, sabi niya, kailangan natin ng isang remedial program at batay sa remedial program nito, sir, ay naglaan ng 9 billion pesos ang gobyerno for school year 2026 na gagamitin for hiring ng mga tutors na maglalaan po. Yun po, sir, yung aral program ngayon na sinasagawa ng gobyerno. Ngayon, ano yung problema dyan, sir? Magandang programa yan, sir, kasi ibig sabihin, focus yung gobyerno. May 9 billion pesos siya na kinakailangan ng remediation program para sa mga batang hindi sapat na makapag-aral. Pero itong problema dyan, sir. In reality, ang sabi, mag-hire ng mga tutors na labas doon sa regular program ng mga teachers. Pero sa ngayon, sir, ang sumasalo pa rin yan ay ang mga regular na teacher. Ibig sabihin, idinadagdag doon sa dati ng load program ng mga teachers na dati ng pagod, overwork, underpaid, and yet ngayon ay isasalangan pa ng tinatawag nating aral program. Yun ho yung problema. Kaya ang sabi namin, hindi rin ito solusyon kasi paano mo aasahan na yung dating ng pagod, demoralized, underpaid ng mga teachers ay sila din yung magre-remedial program na dapat sana ay ang itinutugon ng gobyerno ay mag-hire ng mga tutors. Anyway, may 9 billion pesos naman na allotted na budget para doon. Yes, sir. Yes, sir, Melchor, maganda po yung pag-usapan itong budget for aral program. Pero dito po muna ako, Sir Melchor. Dito po sa education crisis din po kasi natin na bagamat meron na nga po itong aral program, hindi ho ba problema rin itong kasalukuyan pong grading system para po sa mga mag-aaral ngayon na, Sir Melchor? Kasi may mga nakausap din po tayo mga guro doon po sa field. Ang isa po sa mga nakikita nila, bukod po doon sa pandemic, sabihin po natin, pero ilang taon na rin po yung nakalipas. Back to face-to-face classes na rin naman po ng ilang taon after po ng pandemic. So, isa po ba itong grading system sa mga, kumbaga, problema rin po? Bakit patuloy pa rin po na mababa yung ilang mga estudyante may mababang reading comprehension, Sir Melchor? At sir, kung doon sa usapin ng grading system, halos wala naman pinagbago yan, sir. Ang problema lang talaga ay yung mass promotion. Ibig sabihin, kahit may grading system ka, meron kang evaluation na ginagawa, pero pinopromote mo yung bata dahil nga ayaw mong pinopromote mo yung bata kahit hindi handa. Doon tayo nagkakaroon ng problema, sir. Yun yung sinasabi ng EDCOM to report na mass promotion. Pero actually, sir, wala namang teachers ang gustong i-promote ang bata nang walang sapat na proficiency. Ang problema kasi, sir, kasama sa evaluation ng teacher. Kung ako yung teacher, sir, kasama sa aking evaluation, ay ilan ba sa mga bata ang na-promote? At may epekto sa akin kapag may mga bata na hindi na-promote. So, anong tendency ko, sir? Ang tendency ko, i-promote ang lahat kasi para gumanda rin yung aking tinatawag nating performance evaluation, yung aking performance rating. Ang school, ganun din, sir. Ang school, dahil yung kanyang performance ay nakadepende din sa ilan yung mga bata na po-promote, ang tendency, ipo-promote din, sir, kahit yung mga bata na hindi naman karapat dapat na i-promote para gumanda yung performance. Yung division office, ganun din ang gagawin niya. Bagamat walang formal na pag-uutos, walang actual na pag-uutos, pero ang tendency, sir, ganun yung sitwasyon. At nakita na ito ng tinatawag nating EDCOM 2 report na sinasabi niya, problema yung mass promotion, problema yung grading system na ginagawa kasi hindi sapat lang yung pagkakaroon ng maayos na grade. Ang totoong batayan na dapat kung yung bata ay ipopromote ay yung kanyang proficiency, yung kanyang skills development. Yes, sir. Sir, ito medyo furtherly discuss lang po natin itong budget dito po sa aral program. 9 billion, tama po? 9 billion. Yes, sir. 9 pesos. billion pesos po, sir. Yes po. 9 billion pesos na ito sana po yung mapupunta sa mga, tama po ba, sir, non-educators, yung mga outside po ng Department of Education, magbigay po ng tutor para po sa mga estudyante na nakapaloob po sa aral program. And yet, ang sumasalo pa rin po niyan, yung mga regular teachers. Kaya, sir, yung 9 Yes, billion sir, pesos na naka-allocate po sana sa mga outside po ng Department of Education, tapos wala pong mga, kumbaga, volunteer na magtuturo, sasaluin po ng regular teachers. Yung 9 billion pesos na po ba na yon, may mapupunta rin po ba sa mga regular teachers? May mga extra commission po ba sila, sir, kung sakaling sila po yung sumalo dito po sa aral program? Tama kayo, Sir Justin. By design, ay dapat yan, sir, ay hindi dapat tinatrabaho ng regular teachers. So by design, hindi dapat. Lalabas yan, sir, ay dapat nag-hire sila. Anyway, marami naman, sir, ng mga licensed teachers na nakapila ngayon para sa hiring. Medyo mabagal lang talaga yung hiring ng DepEd. So, yun yung una. Second, sir, ay dahil sinasalo ng regular teachers
So, ang teacher ngayon, sir, sisiksikin yung kanyang teaching loads. So, imbis na dapat halimbawa si teacher, ang load lang ay 5, dadagdagan ng isa aral program. Ngayon, sir, kapag na-overload si teacher, may mapupunta ba sa kanya mula doon sa 9 billion pesos? Dapat. Ang tawag nun, sir, ay overload pay. Dapat, sir. But ideally, sa karanasan din ng mga teachers, sir, hindi yan nagiging cash. Nagiging tinatawag natin yung BSC, sir, which is yung tinatawag natin nagiging service credit. Vacation service credit si teacher. So, hindi rin nagiging cash. Papel lang din ho yung setup. Kaya dyan, sir, nagre-reklamo yung mga teachers. Kasi katunayan, sir, kahapon, nagrally yung mga kapatid nating mga taga-Alliance Alliance of Concerned Teachers sa DepEd para hilingin sa DepEd na teka lang, hindi nyo dapat pinapasalo sa mga teachers yung ganitong load. Overwork na kami. Kahit pa kanyo kami pangakuan kami, parang sir may ganong sistema eh. Kapag pagod na si teacher, tapos kahit pang kukuhaan mo pa yan ng dagdag na bayad, hindi na rin siya magiging epektibo. Kaya ang pinaka-epektibong paraan pa rin dapat na gagawin ng DepEd ay mag-hire ng mga tutors na labas doon sa mga regular na teachers. Anyway, ang teacher naman sa tumatanggi din eh. Kahit bigyan mo pa ng additional pay si teacher, tumatanggi na rin dahil overwork na rin talaga siya. Pagod na rin talaga siya. Overpatig na rin talaga siya, sir. Pagdating po sa teachers welfare din po, Sir Melchor, bilang kinatawan din po ng mga guro, paano po naapektuhan ng education crisis yung kalagayan po ng ating mga guro? At ano po yung concrete support na dapat po matanggap ng ating po mga teachers, Sir Melchor? Una, sir, ay marami yung dapat ayusin. Una, ay dahil overwork na si teachers, in-encourage sa amin, bagamat may memo na ang DepEd na hindi siya dapat bibigyan ng mga administrative tasks tulad ng pagiging clerk at maraming iba pa. Malaking bagay yon, sir. Second, ay palitin, sir, yung class size. Kasi, sir, sa ngayon, napakahirap para sa teachers ang magturo kapag nagtuturo ka ng 50 to 60. Actually, sa monitoring ko, sir, meron pang 85 or 90 students per class. So, mahirap yon para sa teachers. Third, sir, ay pag-anin yung teaching load ng teachers. Kasi, sir, marami sa mga teachers sagad sa 6 hours na pagtuturo everyday. Which is hindi dapat yun, sir, kasi hindi na yun makatao. Ang susi talaga, sir, ay punuan at bilisan ng gobyerno yung hiring ng 86,000 nakakulangan ng teachers. Anyway, may budget naman for 2026 for 20,000 na teachers. At alam nyo ba, sir, ay 40,000 din na teachers ang nawala nitong mga nagdaang panahon dahil nag-resign at nag-retiro na hanggang ngayon hindi napapalitan. Out of 86,000 pa yan. Of course, sir, kailangan din ni teachers na iangat yung kanyang sweldo. Siyam sa bawat 10 teacher, sir, ang sweldo ay below the living wage. Ang living wage natin, sir, is nagre-range ng 32,000 pero halos siyam sa bawat teachers ang sweldo ay mas mababa sa 32,000. So kung ang sweldo mo as a teacher ay mas mababa sa living wage, hindi ka talaga makakapag-concentrate magturo. Sabi nga ng isang commenter sa isang aking teacher Melchor page, sabi niya mas malaki pa yung sweldo ng isang household worker na domestic helper po natin sa Hong Kong kaysa sa sinisweldo na isang teacher, na isang lisensyado, sagad-sagad sa trabaho, marami sa mga yan ay may master na pa. So ang susi, sir, una ay kinakailangan talaga ayusin yung working condition. Pangalawa, iangat din yung kanyang sweldo. Ang panawagan halimbawa sa Alliance of Concerned Teachers ay 50,000 na entry-level pay for teachers. Sa panawagan naman ng Teachers Dignity Coalition, dapat at least 15,000 na across the board wage increase. So lahat ng iyon, sir, ay mahalaga para masagot natin yung krisis sa edukasyon. Yes, sir. Yes, regarding din po dyan, Sir Melchor, madami po kasi yung nagsasabi rin po ng mga teachers na nakakausap po natin. Sinasabi po nila, napag-iwanan na po sila actually ng mga uniform services dito po sa bansa. Nauna na pong nagsitaasan yung mga uniform. Dati pantay-pantay po sila gaya po ng PNP, AFP, mga nurses na ngayon no ay etong teachers nananatili pa rin po. Nasa 30,000 I think Sir Melchor. Tama po, mga ganung Yes, sir, range po, no. Pero ngayon ang Alliance of Concerned Teachers din po, sir, may 50,000 pesos na panawagan na taas sahod. Do you support din Yes, po sir, itong apo. 50,000 pesos, Sir Melchor, para po dito sa ating mga teachers? Yes, sir. Apo, actually, supportado ko yung panawagan na anumang dagdag na sweldo para sa teachers, sir. Sa totoo na pag-iwanan na, sir, hindi lang mga uniform personnel, sir, pati ng ating mga nurses. Kapag pumasok ka, sir, ang entry-level position na ngayon ng isang nurse sa isang public hospital is nasa 15,000, nasa salary grade 15. Nagre-range siya, sir, ng 45,000 to 50,000.
malayo yan sir sa dati nilang sinesweldo na katulad ng mga ng entry level position ng salary grade 11 ng isang public school teacher which is nasa 30,000 pesos. So malaki hong problema yan sir. So sabi namin, tapos mas malayo sir na nauna na gaya ng binanggit ninyo na yung mga uniform personnel natin, military at iba pa, yung entry level positions nila sir, definitely ay papalo rin yan ng 45 to 50,000 pesos. Kaya sabi namin, bakit naman itong mga uniform personnel, hindi sir, suportado namin yung increase sa kanila, suportado namin yung increase sa mga nurses, pero bakit naman mapag-iiwanan itong mga public school teachers na sobra din yung trabaho? Kaya sir, kami ay nananawagan, kami sa Center for Teachers Development and Human Rights, ay suportado yung anumang increase, suportado namin yung 15,000 across the board ng Teachers Dignity Coalition, suportado din ho namin yung 50K na entry-level position for Teacher 1 ng Alliance of Concerned Teachers. Sabi ko nga sir, simple lang, in order to transform education, we must invest in teachers. But how's the status po nitong 50,000 pesos na panawagan din po ng Alliance of Concerned Teachers? Sir Sa ngayon sir, na-file na yan, na-refile ni Congressman Antonio Tino, which is yung representative ng Alliance of Concerned Teachers. Ang alam ko rin sir, yung panawagan din ng Teachers Dignity Coalition ay meron din na rin mga naka-file. Ngayon sir, kung ano yung abante niyan, sir, sa ngayon ay wala pang kasiguruhan. Kasi kahit sa committee level, parang hindi pa yan napag-uusapan sir. Kaya isa pa rin itong hamon para sa mga public school teachers Yes, sir. na Ito, sir, ilaban. Yes, sir. Yes, sir, Ito, po. yes po. Ito, sir, medyo mag-shift naman po ulit ako. Kasi ito, nung una po, napag-usapan na po natin itong school safety. Ngayon, ito pa rin po kasi yung mainit po pinag-uusapan kasi marami pa rin po may mga ilang paaralan pa rin po kasi, sir. Itong patuloy po may nakukumpiskahan ng mga weapon, itong mga estudyante, sa loob po ng ating mga paaralan. No? Lalo na nung matapos po itong nangyaring insidente sa Tacloban kasi nga nagsagawa na po ng mga bag inspection. Sa inyo pong pananaw, sapat ba yung mga hakbang po para matiyak itong kaligtasan po ng mga estudyante at mga guro so far, Sir Mature, after po nitong Tacloban shooting incident? Maraming salamat Sir Justin. Actually sir, malaki yung kaugnayan ng education crisis natin doon sa paulit-ulit sir na problema ngayon sa kaligtasan, ng safety sa loob ng mga classrooms at iba pa, na kung hindi ito sir masusolusyonan ay mauulit lang din ito. Halimbawa sir, lumalabas halimbawa, although hindi lang ito yung factor sir, multiple factors ito. Halimbawa, lumalabas sir halimbawa sa Tacloban, 1,000 sir yung 1,600 yung mag-aaral. Out of 1,600 na mag-aaral, sir, wala pang mahigit 100 lang yung teachers. Actually, 110 lang yung teachers na nandiyan. So doon pa lang sir, ang hirap na. Paano mo, ibig sabihin, overcrowded na kagad yung school. Pangalawa, dadalawa din yung gwardiya. So ibig sabihin sir, mayroong talagang problema kasi nagsisiksikan ng mga estudyante. Masyadong malaki ang dapat na bantayan. Kaya magiging mahirap para sa mga teachers na makita yung mga red flags sa mga pag-uugali nila at iba pa. At may malaking epekto ito sir kasi batay din ho sa panawagan ng mga guro, yung kaligtasan sir laban sa overcrowding. Kapag nasolusyonan ng gobyerno yung kanyang overcrowding na problema, hindi lamang ng issue ng pag-aaral ito, kundi issue din ito ng student welfare. Lumalabas kasi sir ay hindi matitiyak ang kaligtasan ng paaralan sa pamagitan lamang ng presensya ng pulisya, which is yun yung isa sa mga lumalabas na proposal. Kailangan palakasin yung mga paaralan bilang komunidad ng pag-asa at human development. At isa sa mga factor din sir kung bakit lumalala yung mga ganitong problema ng security ay dahil din sa pataas na bullying incident sa loob ng eskwelahan, sir. Batay din sa international na pag-aaral, sir, ng PISA, which is the Program of International School Assessment. Lumalabas, sir, the incidence of bullying in the Philippine schools is more than double the global average. Ganun kalala, sir. Doble tayo kung kumpara sa mga ating mga karatig bansa. So ganun kalala yung krisis at kung ganun kalala, sir, yung bullying at nakita naman natin, sir, sa maraming pag-aaral, kapag nabubully ang bata at hindi nasusolusyonan yung bullying, ang tendency niya, sir, ay gumante at mang-abuso din at mang-bully. At dito nagkakaroon ng problema, sir, yung maraming problema. Lalo na dun sa usapin na tinatawag natin sa Tacloban tragedy, lumalabas, sir, na yung sinasabi, hindi ho justification ito, sinasabi na yung dalawang bata na namarel ay nabiktima ng bullying. Hindi ko sinasabi ho na sapat na batayan na mamarel dahil nabully ka, pero meron itong epekto doon sa kabuuan. So yung ibig sabihin, kung yung sinasabi ng gobyerno na dapat nilang gawin, ay sir, dapat holistic ito at isa sa mga solusyon ay yung pagresolba ng krisis sa edukasyon, particularly paglalaan ng budget para sa dagdag classroom at dagdag teachers. And of course, sir, dagdag security guard, dagdag counselors, guidance counselors.
Kasi lumalabas Sir Justin, nasa 4,000 lang yung guidance counselor sa buong Pilipinas natin, sa mga public schools natin. Mababa ito sir doon sa international standard na batay sa dami ng mag-aaral natin, dapat ito ay nasa 50,000. Biro mo sir, 50,000 na guidance counselor, ang meron lang tayo, 4,000. So malaking problema ito. Kasi kung wala kang guidance counselors na maayos, hindi natin mariresolba yung problema ng bullying. Bukod pa siyempre sa problema ng tinatawag nating mahabang panahon ng generational poverty ng maraming mga bata natin. Na alam naman natin kapag mataas yung kahirapan, mas malaki yung tendency na maakit na gumawa ng mga krimen para lang mag-survive. So yun ho, so sandabukal ho yung problema. Ang pinupunto ko lang sir sa lahat ng krisis na ito, hanggat hindi na-resolba ng gobyerno yung krisis natin sa edukasyon, yung krisis sa kahirapan, mananatili sir na malaki ang posibilidad na maulit lang din ho yung mga insidente na ito ng karahasan sa loob ng mga paaralan. Alright, sir. Any more message, sir, or mga panawagan din po natin sa pamahalaan o yung mga hakbang po na kailangan gawin po, no? At bilang boses na rin po ng mga teachers at syempre yung sahanay din po ng edukasyon, go ahead po, Sir Melchor. Maraming salamat Sir Justin. Anyway sir, ang buong panawagan naman natin sa gobyerno, kung gusto ng gobyerno na masiguro yung hinaharap ng ating bansa, dapat paglaanan nito ng malaking budget ang usapin ng ating edukasyon. Simple lang din ho yung aming panawagan. 6% dapat ng ating gross domestic product yung ating budget for education para lang ma-resolve yung ating problema. Kailangan din niyang asikasuhin sir yung problema ng ating mga teachers, yung mababang pasahod sa kanila. Kinakailangan sir talaga aprobahan na yung 50,000 na entry-level position na pay para sa mga teachers. Second sir, paliitin ang class size. Hindi lang ito para sa mga teachers, masigit ito para sa kabutihan ng mga mag-aral. Ang international standard sir ay ang ratio ay ng class size is 1:25. Ang sitwasyon natin ngayon ay napakalala, umaabot tayo minsan hanggang 80 bata sa loob ng classroom. So yun lang sir, simple ang aming panawagan, laanan ng tamang pondo yung edukasyon para matapos natin ang krisis ng edukasyon. Hindi sasapat sir na ang tinitingnan lang ay pagbabago ng curriculum, pagbabago ng grading period. Hindi rin sasapat sir na ang gusto lang din natin ay magkaroon ng remedial program, pero sa dulo ang aako rin pala ng responsibilidad ay ang mga pagod ng mga teachers natin. Ang aming panawagan simple lang, ang mga guro ay hindi makina, kung hindi mga tao na dapat na mayroong makataong kalagayan sa paggawa at pagtuturo. Marubuhay po tayong lahat. Maraming salamat po sa Bombo Radio Naga. Alright, Sir Melchor, so far that's all I have po. Alam ko, marami pa po tayong dapat mapag-usapan dito po sa sector din po ng education at other sector din po, Sir Melchor. Pero so far, yung po muna, Sir Melchor, naway sa mga susunod po nating programa ay maimbitahan po muli namin kayo live dito po sa ating programa, Sir Melchor. Maraming salamat po. Yan mga kamombo, si Sir Melchor Cayabyab, ating pong nakapanayam at ang presidente po ng Center for Teachers Development and Human Rights, patungkol po dito sa nananatili na malaking hamon pa rin po na pagpapabuti pagdating po sa quality education, kasabay na rin po ng pagtiyak sa kaligtasan at kapakanan din po ng mga bawat mag-aaral dyan po sa loob ng paaralan.